So guys, magandang araw sa inyong lahat. Samahan ninyo ako na gagawa tayo ng reaction dito po sa pinakamainit na nangyari sa love team ng IDZI, kung saan po talagang gumulantang sa ating lahat, lalo na po sa mga Kalingap subscribers, sa mga Kalingap supporters, itong nangyari. At lalo na po guys, itong mga tagahanga ng IDZI, na kung saan may nakakausap, tinatanong nila ako, hindi daw talaga sila makapaniwala, at sa ngayon daw talagang nagluluksa sila kasi nga daw talagang ramdam nila na si Beyonce nasasaktan. So guys, pag-usapan natin itong reaction natin ngayon. Ito yung sa vlog ni Kalinga Prab tungkol doon sa huling vlog at pagpapaalam na ng IDZI. Pero bago tayo magpatuloy guys, huwag niyo pong kalimutan na suportahan si Kalinga Prab, si Kuya Bal at si Ate Ina. At syempre, isama niyo na guys yung lahat ng mga reactor. Panoorin niyo at suportahan niyo po. So ito, gagawa tayo ng reaction, at please, wala pong bambabas kay Beyonce at kay Ido. Kung maaari lang, gawa po tayo ng comment guys na makakatulong at makapagbigay advice sa kanila. Iwasan natin na magbigay tayo ng hindi magandang mga salita. Pero siyempre, nasa sa inyo po yan di po ba? Dito, panoorin natin at gawa natin ang reaction. So ito po, huwag natin patagalin guys. Pag-uusap ni Beyonce ay tumutulo na ang kanyang luha. So, ayun po. Dito tayo with Beyonce. At ngayon po malalaman po natin kung bakit hindi siya pumunta. So, okay lang ba Beyonce? Ano ba yung reason? Guys, dito pa lang guys sa mukha ni Beyonce, ramdam mo na ang bigat Wala pa tayong maririnig. Kita mo naman sa mukha ni Beyonce, mukhang talagang mayroon siyang pinagdadaanan. Ika nga, sa mga marunong tumingin sa mata ni Beyonce guys, alam na alam natin. Gusto niyang matigil na yung EDSI, o gusto niya munang magpahinga sa ingay. So ikaw ba Beyonce, ano ba yung gusto mong sabihin sa amin, sa mga viewers? Ano po kuya, unang-una po gusto ko mag-thank you po muna sa inyo kuya sa lahat po ng gabay, tas naitulong po ninyo sa pamilya ko, sa mga sponsors po, sa supporters ng EDSI, lalo na po ng EDSI. Gusto ko pong thank you po sa inyong lahat. Tsaka po, yung rason ko po kung bakit hindi pa ako pumunta. Yun nga po, gusto ko na pong itigil yung love team po namin. Bakit na isipan mong itigil ang love team? Masyado na po kasi ko yung toxic po baga yung ibang fans. Tapos, yung personal pong buhay din ni Kuya Edo, pinapaalam na nila. Tapos, yung sa akin din. Tapos, ayoko na pong umasa sila na yung sa amin pong dalawa na magkatuluyan po talaga kami. Kasi medyo din po komplikado talaga kami dalawa. Kaya, yun po. Parang ayoko na lang kung mas sumaba pa yung pag-aasa nila sa EDSI na magkatuluyan. Okay. Tsaka po kuya, naapektuhan na rin po ako sa mga sinasabi po nila sa pamilya ko. Na wala naman pong katotohanan. Na hindi po totoo. Po kuya, sa lahat-lahat po ng pinagsamaan po namin ni Edo. Talagang totoo po ako dun. So dito guys, umiiyak na siya So talagang alam nyo, ang isang babae kasi guys, pag nagkwento yan at umiiyak, ibig sabihin yan, totoo yung kanyang sinasabi.
Naging totoo po talaga ako sa kanya, kuya. Kita mo, inamin talaga ni Biancy. Alam mo, noong pinanood ko ito guys, talagang di maiwasan na sa pagkakataong ito, maawa ka kay Biancy. Kasi yung pakiramdam baga na paasahin ka. Yung pakiramdam na umasa si Biancy na sila talaga magkatuluyan. Tapos ganito ang nangyari. Totoo pong nagkagusto po talaga ako kay Kuya Eddie. Minahal ko din po talaga si Totoo man talaga yan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung samahan kasi nila, madidevelop talaga sa umpisa, wala eh. Pero yung lagi kayong magkasama, pinapakitaan ka na iniido ng kabaitan. Siyempre ang babae naman kasi habang tumatagal pag nakikita ka hinahatid, sinusundo, madidevelop talaga. Kaso nga lang, no, apektado na, nagiging toxic na sabi ni Biancy dahil kahit si Biancy nababas na din. Di po ba parang may mga sponsor na pabor lang kay Ido. So doon talaga nagkaroon na ng paghati-hati. Tuloy po natin. Lahat po yun, hindi ko po pinagsisisihan na nangyari yun sa buhay ko na yung mga banding po namin. Ito yung masakit kasi nga nag-invest na sila ng oras, ilang taon silang nagkaroon ng magandang samahan. No, ang tagal. 'Di ba? Matagal. Isipin mo 'yan dahil may mga tao pang nakapaligid na umaasa at yung iba diyan talagang pinupush talaga na sila hanggang sa dulo. Siyempre hindi maiwasan talaga kay Biancy guys na ma-develop talaga kay Ido. Ang tanong, naging totoo ba si Ido? Yun ang tanong doon. Mga travel. Hindi ko po yun pinagsisihan. Madami din po akong natutunan sa kanya. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit ano. Ayun. Talagang nakakalungkot no kasi iniyakan talaga ni Biancy itong nangyari, no. Nakakasya kasi dito inamin, no. Inamin din talaga ni Biancy na talagang umasa siya at naging totoo siya. Kumbaga kulang na lang pwede na silang ikasal kasi naging umaasa man talaga siya kay Ido na maging sila. Kaso nga lang talagang may mga pagkakataon no, na hindi umabot hanggang dulo. Yun, pasensya na din po kayo sa mga supporter po na umaasa po na magkatuluyan kami. Pasensya na po kayo. Ginusto ko man po. Gusto mo naman Ginusto lahat ko. na nangyari. Lahat para sa'yo. Kumbaga, paras naman kayo naging masaya. Di ba? 2 years. Sobrang naging masaya naman sila lahat. Kayong dalawa. Lahat. 2 taon pala. So isipin ko hindi biro yun. Yung iba nga 6 months lang na magkasakasama hatid sundo. Nagkakaroon na agad ng relasyon na di-develop na kagad. Samantalang sila 2 taon. No, matagal sila. Tayo. At yun. So, ano ba to? O, Dok, nalungkot si Dok. Nalungkot ka, Dok? So, in short, case na Biancy is maliban dun sa magulo na talaga, mga toxic, tapos ayaw na rin paasahin yung mga viewers, di ba? Pero syempre, di pa rin naman natin masabi, di ba? Ang panahon, hindi natin masabi ang panahon. Kaya, pero at least naging honest si Biancy.
Although di pa rin taga natin masabi yung panahon, di ba? Kung ano Tsaka ang ano magiging future nilang dalawa. Kung sakali man pong i-stop yung love team kuya, ang sa akin po, kung gusto niya pumunta dito sa bahay, welcome po siya lagi dito. Grabe. Ganon kabait si Beyonce at ganon, alam mo guys, sa totoo lang, parang umaasa pa rin talaga si Beyonce na magkakabalikan pa sila. No? Yung offer ni Beyonce na, di ba ito, sinabi niya mismo, naka-vlog na, kung para sa akin lang kuya, kung tapos na yung love team namin, kung gusto niyo pumunta sa bahay, welcome. Bihira. Bihira ang ganon na i-welcome ka sa bahay ng girl pagkatapos mo siyang saktan. Pero alam nyo guys, may balita ako eh. No? May balita, di ko lang alam kung totoo itong sinabi sa akin ng mga supporters ni Beyonce na ang dahilan daw na ganun kasi mukhang naapektuhan si Beyonce dahil nakarating na sa kaalaman ni Beyonce talaga na mayroong girlfriend si Ido. No, nakarating na sa kaalaman ni Beyonce. No? Ito nasabi lang sa akin. Pero siyempre, galing ito sa mga supporters, di natin sigurado. No? Ang sabi lang sa akin na nakarating na kasi kay Beyonce na may girlfriend talaga si Ido. Di po ba? So ano ba ang ma-advise natin? Ano ba ang opinion natin dito? Sana, no? Ang akin lang talaga, sa totoo lang, kung maaari, wag paasahin ang babae. Kasi masakit sa kanila, trauma yan sa kanila. Magkakapubya sila. Di po ba? Kaya kayo mga viewers, comment din po kayo, no? Ano ba sa tingin ninyo? Para lang sa akin, wag paasahin. No? Wag tayo magpaasa. Kasi itong love team na to, may nauna na dito eh. Kung matandaan ninyo, guys, no? Matandaan ninyo yung naunang ganito rin na nangyari. Di ba na siguro hindi na rin matiis ng kabilang party na nakikita nilang sobrang sweet yung dalawa. Siyempre tao din yun, may puso sila, affected. Kaya siguro nakiusap na rin na kung maaari, tama na yan, no? Kung ito man guys ang dahilan, kasi ito wala pa tayong solid na ebidensya, bulong lang ito eh. No, para bang maritis lang na si Ido raw ay may GF na iba, hindi si Beyonce. Oh, di ba? So, mahirap, no? Siyempre love team. Kaso nga lang dito, ang damage dito, si Beyonce. Si Ido, ang problema, lalaki man yun at sabi nga nila may girlfriend daw. Ang masaklap dito guys, itong si Beyonce. No? Kasi siya ngayon na magsasabi, sigurado ako hindi makakatulog. Doon nga sa panood ko sa sa vlog ni Kuya Bal, nakausap yung nanay, umiiyak si Beyonce. Pati din yung nanay ni Beyonce, naiyak din. Kasi nga, 2 taon nagiging mabait si Ido sa kanya. 2 taon na umaasta si Ido na parang manugang na. Umaasa si Ido na talagang parang magiging husband na ni Beyonce. Papunta sa bahay nila. No, kasi hindi naman lahat nakukuha ng camera. Kumbaga may mga pagkakataon sila lang magkakasama ni Beyonce. Ido, hinahatid. Di po ba? So, yun lang ang masakit. No? Kasi umasa si Beyonce talaga. No? Mahirap eh, no? Sana sa umpisa lang, no? Ang maganda siguro talaga sa umpisa, kung talagang may girlfriend si Eds, sinabi na may girlfriend ako, so ano lang tayo, vlog lang ito, no? Katuwaan lang ito, pampasaya lang, di po ba? Para naman, advance, alam na ni Beyonce, hindi mahuhulog si Beyonce sa ganitong pagkakataon na umiiyak. Di po ba? Sa harap ng kamera umiiyak at inamin talaga niya na naging totoo siya kay Ido at umaasa siya at minahal niya talaga si Ido. Di po ba? Ako guys, wala namang problema kung magkahiwalay o di magkakasundo. Kaso nga lamang yung bang may isang umasa na katulad ni Beyonce. Babae kasi. Ang babae kasi, ako sa totoo lang, malambot ako pag ang babae na naiyak. Kagaya nito, may iyak si Beyonce. Apektado ka din. Lalo naman siguro ang mga magulang nito, ang mga
nanay nito. Kagaya niyan, sigurado ako sa mga oras na ito si Biancy nagkukulong sa kwarto niyan, naiyak. Mag-alala ang magulang, mag-alala ang tatay at nanay, mga kapatid. Kasi sariwa pa ito di ba? Kumbaga, ang inaasahan ni Biancy, sila ang magkakatuluyan. Di ba sila magkakatuluyan at ang marami ding umaasa. Marami ding umaasa. Kaya guys, comment kayo dyan. Ha? Comment kayo. Ha? Sino ba ang may kasalanan dito? No? Para sa akin kasi dapat sa umpisa pa lang, kung may girlfriend, may umamin. Tuloy ang lahat. Tuloy. Magpakilig kayo, magpasaya kayo. Pero dapat alam din ni Biancy, para naman si Biancy, hindi talaga siya umasa para kay Eds. Di po ba? Para sa akin, siguro masasabi ko lang kay Eds na nagpakatotoo si Eds. No? Kung itong dahilan guys, sabi ko nga, kung ito totoo itong sinasabi ng mga marites na kaya daw si Biancy nangayaw, kasi affected na si Biancy doon sa nalalaman ni Biancy na may girlfriend si Edo. No? Pero guys, wala pa akong wala tayong solid na evidence. Ito, kwento lang. No, kwento. Malay mo kung nagkwento din sa atin, hindi rin totoo. Pero sabi ko nga, kung sakaling ito ay totoo, siyempre hindi sasabihin ni Biancy. Kung sakaling ito ay totoo man, na ang dahilan ng kanilang paghiwalay dahil sa jowa ni Eds, para sa akin, sana Eds, hindi mo pinaasa si Biancy sa umpisa. Pwede, sabi ko nga, pwedeng ituloy ang love team Basta sa umpisa pa lang, aminin mo na Biancy, may girlfriend ako. Pero siyempre, love team ito. Kumbaga, kwento ng pag-ibig sa vlog, gampanan natin. Para si Biancy naman, hindi ganitong iiyak. Ang pinakamahirap ito yung damage nga Papaano kung may stress si Biancy? Mahirap guys, sa totoo lang. So, makakakuha tayo dito ng aral, no? Sa mga iba dyan, no? Wag ho kayo agad katulad kay Biancy na simpre nahulog. Gwapo si Eds Gwapo, mabait, tahimik. Naka-Eds na lahat ang gusto ng isang babae. Naka-Edo na lahat ang magugusto ng isang babae. Pero may mali dapat, no? Iklaro na. No? Iklaro na. Kasi dalawa ang dito. Sa umpisa, habang si Edo at si Biancy maganda ang nakita sa camera, nasasaktan din yung kabila. Ngayon naman, nung nasasaktan yung kabila, siguro, gusto nang lumantad. Nalaman ni Biancy, si Biancy naman ang gumibap at siya ngayon ang nasasaktan. Mahirap, sa totoo lang. No? So sana guys, makakapulot natin ito ng aral. No? Itong nangyari na may babaeng nasasaktan, na nakakalungkot, nakakaawa Itsura ni Biancy talagang napakamusmus, di ba? Kumbaga nagiging tapat sa isang lalaki tapos ganito ang mangyayari. Para sa akin, sana nagpakatotoo na lang. No? Sa umpisa pa lang, sabi na, huwag maglihim kasi alam niyo po, yung paglilihim, hindi man talaga yan magtatagumpay. Mas magtatagumpay ka kung nagiging tapat ka doon sa isa. So maraming salamat guys sa mapagpalang araw sa ating lahat.